Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang biglang pag-akyat ng presyo ni Bitcoin na muling lumagpas sa mahigit $100,000. Pero teka lang, ayon po sa on-chain data, hindi ito dahil sa matibay na demand o tinatawag na fundamental support. Sa halip ito raw ay dulot ng mga mapanganib na galawan sa likod ng leverage trading. Ibig pong sabihin, baka hindi ito tunay na rally kundi isang temporary hype na pwedeng sumabog sa mukha ng mga hindi maingat. Kaya, ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung bakit muling lumagpas si Bitcoin sa presyong $100,000. Noong unang bahagi ng buwan, si Bitcoin ay bumaba po saglit sa ilalim ng $100,000 na unang pagkakataon sa loob ng 12 linggo. Pero hindi po ito nagtagal. Bumawi din agad si Bitcoin at nag-surge pataas hanggang sa umabot siya sa presyong $108,300. Pero ayon po sa analysis ng Glassnode, isang sikat na platform na tumitingin sa galaw ng crypto gamit ang on-chain data, ang pagtaas na ito ay hindi raw base sa totoong demand. Sa halip ito raw ay dulot ng leverage. Para sa mas madaling paliwanag, ang leverage ay para pong utang na ginagamit ng mga trader para bumili ng mas maraming Bitcoin kahit hindi po sapat ang kanilang pera. Kapag tumaas po ang presyo, mas malaki ang kanilang kita. Pero kapag bumagsak, mas malaki rin ang kanilang talo. Ngayon ay ano naman po ang palatandaan na hindi po organic ang pagtaas ng presyo ni Bitcoin. Ayon po sa datos, tumaas nga ang volume ng Bitcoin futures. Ibig sabihin ay active po ang mga short-term trader. Pero sa kabila ng dami ng galaw sa futures market, ang momentum o pwersa ng galaw ay humina. Kapansin-pansin po na pababa ang trend ng futures volume nitong mga nakaraang linggo. Kaya yan po yung nakikita natin dito sa chart. Ibig pong sabihin ay kahit marami pa rin ang gumagamit ng leverage, tila pagod na rin ang market. Hindi na kasing aggressive tulad ng dati. Ang mas malala pa ay bumababa na rin ang funding rates at ang 3-month rolling future basis. Dalawang indicator na ginagamit para sukatin kung gaano po ka-bullish ang market. At kapag bumababa ito, sinyalis ito ng pagbaba ng kumpiyansa ng mga traders. Ngayon ay paano naman po ang spot market nitong si Bitcoin? Dito na po pumapasok ang malaking problema. Kung totoo ngang maraming gustong bumili ng Bitcoin, dapat mataas din ang spot market volume. Pero ang totoo ay mababa ito. Yan ang ating nakikita rito ay ang chart ng spot volume ni Bitcoin. Yan, noong May, umabot po sa $111,900 ang presyo ni Bitcoin. Pero ang spot volume niya ay nasa $7.7 billion lamang. Malayo po sa dating peak na umabot sa $20 billion. Ibig pong sabihin ay walang masyadong bagong capital na pumapasok mula sa mga long-term holders o retail investors tulad natin. At para sa isang healthy at sustainable na pagtaas, importante po ang participation ng mga totoong buyers at hindi lang puro leverage. Ngayon ay may suporta ba si Bitcoin mula sa mga institutions? Ngayon ay may twist tayo dito. Habang mababa ang spot volume sa retail side, bigla ring umingay ang mga balita tungkol po sa institutional buying. Ngayong linggo ay bumili po ng $1 billion na halaga ang mga kumpanyang tulad ni na MicroStrategy, Metaplanet at saka ProCap BTC. Hindi lang yan, ang mga Bitcoin ETF ay bumili rin ng halos $1.5 billion na halaga ng Bitcoin. Dahil dito ay bumaba na raw ang Bitcoin na available sa mga market at kaya raw nitong itulak pataas pa ang presyo dahil dyan, kahit may risk ng short-term correction. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ni Bitcoin? Ang nangyayari ngayon ay parang laban ng dalawang puwersa. Sa isang banda, may mga institution na patuloy ang pagbili. Sa kabilang banda, ang market ay pagod at kulang sa organic support.
Ang pinakadelikado po dito ay kung maging over-reliant ang market sa leverage. Kung bigla po itong bawiin ng mga trader, pwedeng magsimula ang isang matinding pagbulusok. Sa madaling salita, ang kasalukuyang pagtaas po ni Bitcoin ay parang isang kastilyong gawa sa buhangin. Magandang tignan, pero madali ring gumuho kapag hinipan ng malakas na hangin. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Bilang mga Pinoy investors, importante na hindi tayo basta-basta padadala sa hype. Ang mahalagang aral po dito ay huwag po tayong sumakay agad sa rally na wala pong malinaw na suporta. Kung ikaw po ay long-term investor, huwag ka munang mainggit sa pagtaas ng presyo. Tignan mo muna kung may tunay bang demand o baka mamaya ay biglang bumagsak ito. Kung ikaw naman ay trader, dapat ay doble ingat ka, lalo na kung gagamit ka ng leverage. Ang ganito pong klaseng market ay madalas na may bigla ang pagbaliktad na pwede pong magdulot ng malaking pagkalugi. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang pagtaas na ito ni Bitcoin ay parang isang babala. Oo, maganda na tumataas ang presyo pero hindi ibig sabihin ay sustainable ito. Mas maganda pa rin kung ang pagtaas ay hindi po dahil sa fundamentals at hindi po puro utang or leverage. Habang ang institutional buying ay magandang balita, hindi po ito sapat kung wala namang kumpiyansa ang retail side tulad natin. Sa ngayon, ang pinakamagandang gawin po natin ay ang mag-observe, mag-research at wag pong basta magpadala sa emosyon. Tandaan natin dito sa crypto market, ang pinaka-importanting asset natin ay hindi po si Bitcoin, kundi ang tamang disiplina at kaalaman. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.